sigasig. Kung ano sana ang inyong sigasig sa paghanap, paghabol kay Harry Roque para may uwi sa Pilipinas. Sana ganun din ang sigasig ninyo para may uwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas, mga putang ina nyo. Alam nyo ba? Alam nyo ba na si Pangulong Duterte ay hindi hindi 100% yung kanyang health? Na katunayan, siya pa nga ay inaospital dahil nagmanas si Pangulong Duterte. Minanas. Alam nyo ba mong delikado ang manas sa mga 80 anyos na mga lolo't lola natin? So siya ay kailangang i-ospital dahil doon sa kanyang manas na hindi naman nararanasan ni Pangulong Duterte yun dito sa Pilipinas. Walang hiya kayo. Pag may nangyaring masama, alam mo, ipinatapon talaga ng mga komunista. Komunista pa din yan. Ito si Bongbong tanga kasi. Putang ina nito eh. Kung ito saan nag-iisip tong kupal na ito, hindi naman dapat yan papayag eh. Kaya lang putang ina na pe-pressure ang tanga na yan eh. Dahil nga walang sariling paninindigan. Pucha, hindi naman niya talaga gusto yung impeachment eh. Hindi naman niya talaga gusto yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig eh. Kaya lang dahil nga putang ina, napasok na ng komunista ang bayang Pilipinas, wala nang magawa tong gago. Akala niya, nakokontrol niya, nagagamit niya yung mga komunista para sa mga kalaban niya. Ang hindi niya alam, siya ang ginagamit ng komunista para linisin ng komunista lahat ng kalaban nila. Alisin. Sino-sino pa? Si Inday Sara, impeach. Si Bato de la Rosa. Si Senator Bongo, gusto nilang mawala. Bakit? Puta, parang malaya sila. Yan ang lagi niyong pakatatandaan na lahat ng ito, lahat ng mga nangyayaring ito, ang may kagagawan nito, mga makakaliwa, nanalo na. At nananalo unti-unti ang mga makakaliwa. Kunyari, hindi nanalo yung mga ganito. Pero putya, yung mga mukha nila, nakapenetrate na sila sa gobyerno natin. Yung mga makabagong makakaliwa, yung mga pinagpasahan nila ng mga ng kanilang mga kapangyarihan, nakapenetrate na sa gobyerno natin. Tingnan mo. Hindi sila nahihiya. Etong Duterte Youth, ang mga nito binoto ng sa absentee voting, yung mga military personnel, ang binoto nila na party list, Duterte Youth. Kasi nga yung 3 seats niyan, puros mga kadete. Kadete ng PMA, kadete ng PNPA. Lahat yan ay kumbaga magre-represent sa mga uniformado. Sumantakin mo si George Garcia, hindi mo pa upuin. Yung representante ng mga uniformado, nakinig ka sa sa protesta ng kabataan na alam mo naman na komunista yan? Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, pinatatakbo na talaga tayo ng mga komunista. No wonder si Pangulong Duterte ando naghihirap sa dahig. Alam ninyo yung possibility na si Pangulong Duterte hindi na makauwi sa Pilipinas? Malaki. Bakit? Matanda na yan eh. Anytime pwedeng bumigay. Anytime pwedeng ikamatay nung matanda yung lungkot doon in isolation. Hindi ba kasi si Pangulong Duterte all his life, gala yan eh. Nakikipag-usap yan kung kani-kanino. Diyan sa kanyang lugar. Kaya nga nag-mayor siya eh, kasi gusto niyang bumalik sa dati niyang ginagawa na makakapag-barabarangay siya sa Davao eh. Kaya lang itinapon ng mga hayop na itong pinakamasaklap, dinaya pa yung ating eleksyon. Nakabalik yung mga dilawan. Nangawala yung mga Duterte. Saan ka makakita hindi mananalo ang Duterte? Tapos ganito ang trust rating ni Pangulong Duterte. Ang sabi ni Pangulong Duterte, kalimutan nyo na ako kung hindi nyo iboboto yung Duterte. 63%. 50% si BP Sara. Tapos tatatlo sa Duterte ang pumasok. Putang ina, lokohin yung lelang nyo.